Samantala, sa patuloy na pag-recruit ng health professionals mula Amerika para magsilbi sa British Columbia, patuloy din ang panawagan na bigyang atensyon ang mga internationally educated nurses na nandito na sa probinsya. Isang virtual info session sa pangunguna ng ilang Pilipinong nurse ang magaganap ngayong Hulyo para sa mga IENs na gustong maging nurse sa BC. Ang report mula kay Rhea Santos. Bakit wala ang Pilipinas sa nagkaroon ng ganong oportunidad? Kasi majority naman, as we all know, yung mga nursing sa lahat ng healthcare, our majorities are nurses na Pilipino. So doon pumapasok yung sentimiento ko. But I can also see the eye of the college as to why it's the leverage between US and Canadian nursing. Di na nga raw maikakaila ang dami ng mga Pilipino sa healthcare system, di lamang ng Canada, maging sa iba pang bahagi ng mundo. Kamakailan, ibinida ni British Columbia Health Minister Josie Osborne mula nang magsimula ang kampanya ng pag-recruit sa mga health professionals sa Amerika. Sa loob ng 2 buwan, higit 700 job applications ang natanggap ng probinsya. It's a good thing, it's a good move because they're trying to replenish nurses. US nurses and doctors are very skilled and their credentials are way equivalent to the Canadian nursing. That's good. However, because also diversity, right? Kasi marami namang ibang cultures dito. But then the fast track kind of thing, like a fast track for US and certain countries only, para sa akin parang like, how about others na pwede din namang i-fast track like ang Pilipinas, right? So parang I was wishing and hoping for equality in terms of that. I don't know what the government's mission and vision in terms of fast tracking. I can actually understand that sometimes credentials is a barrier. Nurse sa Pilipinas, naging nurse rin si Lindong sa United Kingdom ng higit 10 taon. Halos 5 taon ang inabot ni Lindong para ma-practice ang propesyon sa BC. Majority of times, doctors rely on nurses at bedside to tell them. That includes interpreting like telemetry, ECGs, blood work of the patient, doing head-to-toe assessment, in order for the nurses to actually pick up any signs and symptoms that can actually compromise patient safety. So that's the reason why that the process of registration is very tedious and very, very difficult. Because at the end of the day, this is public safety and protecting the public is our aim. Sa July 27, sa pangunguna ng non-profit organization na International Nursing Alliance o INA, magaganap ang isang virtual info session para sa mga internationally educated nurses na gustong maging nurse sa BC. One of the things too for INA is to appreciate yung Filipino nursing. Because like what you said, we're probably the most important nurse professionals everywhere. Nurse sa BC, ngayon nurse sa France, si Maria Cristina Privat. 15 taon siyang nagturo sa mga internationally educated nurses o IENs. From clinical, nag-shift ako ng teaching. And then from there, dedicated ako sa IENs. A lot of my students were actually from the Philippines and India. Mabilis na raw ang halos 2 taon para makabalik sa pagiging nurse ang mga IEN. Malaking tulong daw ang mapagkakatiwalaang network na magbibigay ng tamang gabay. One of the barriers is politics because as you can see, right, it's global shortage, right? And although we understand yung objectives nga nila kung bakit nilagay yung skills assessment, kung bakit nilagay yung language competencies, we understand those things. Aside from bureaucracy and documentations, is yung hindi prepared yung mga nag-a-apply. Kasi they don't fully understand kung ano yung hinahanap sa kanila. Inaanyayahan ng IENs na gustong maging nurse sa BC na sumali sa virtual session ng INA. Ang tagumpay daw ng isang kababayang nurse na makapasok sa sistema ay tagumpay din nila. Alam ko na calling ko siya and I know I can do more. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.